Mommy, ano pong nangyayari? Tanong ni Ivara pagdating namin sa labas ng ospital. Yumuko ako para makalevel siya. Naaksidente ang pamilya ng daddy mo. Kailangan natin pumunta ron upang tingnan ang kalagayan ng kanyang kapatid at magulang. Sagot ko at pinisil ang mukha niya. Di rin nagtagal dumating si William. Pinagpapawisan kahit malakas naman ang air condition ng kotse niya. Binuhat niya si Ivara at pinapasok sa loob ng kotse. Kamusta si Ryan? Nag-aalalang tanong ko pagkatapos kong suotin ang seatbelt. Tumawag siya sa akin at sinabing wala na raw ang pamilya niya. Nagwawala siya sa ospital, hindi ko nga malapitan. Muntikan niya ng bugbugin ng doktor kasi hindi siya naniniwalang patay na ang buong pamilya niya. Mas lalo kong kinabahan. Natatakot ako na baka sa akin niya isisi lahat ng nangyari sa pamilya niya. Hindi rin ako sigurado kung may kinalaman ba talaga si Edward sa nangyari. Ayoko mangbintang, pero hindi ko talaga mapigilan. Lakad takbo ang ginawa namin pagdating sa ospital. Nahihirapan nga kaming makapasok sa sobrang dami ng tao at mga reporter sa labas. Gusto nilang pumasok upang kunan ng pahayag si Ryan. Dumiretso kami sa morgue. Habang papalapit na kami doon, unti-unting bumibigat ang nararamdaman ko. Naunang pumasok si William sa loob ng morgue. Nagdadalawang isip ako kung kailangan ko bang makipagkita kay Ryan, lalo na't sinabi niyang di ko na kailangan pumunta. Ray? Mahinang sambit ni William na makita naming nakaupo sa sahig si Ryan. Magulo ang buhok, may dugo. Ang suot niyang damit. Condolence. Tumayo si Ryan at tumakbang papalapit sa amin. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Kasi naranasan ko ring mawala ng importanteng tao sa buhay. Mahirap at masakit ang mawala ng pamilya, lalo na't unexpected ang pagkawala nila. Daddy? Tawag ni Ivara sa kanya na ibaba siya ni William. Niyakap ni Ryan ang anak namin. Parang pinipiga ang puso ko na mapansin ang pagbagsak ng mga luha niya. Binuhat niya si Ivara habang niyayakap na mahigpit. Tumabi ako kay William habang pinagmamasdan ang mag-amang nag-uusap. Hindi ako sigurado kung naiintindihan ba ni Ivara ang mga sinasabi ni Ryan. Tango lang siya ng tango at pinupunasan ang walang tigil na pagpatak ng mga luha ni Ryan. Napalingon kaming lahat sa pinto nang bumukas ito at pumasok ang mga pulis. Kinuha ko ang bata kay Ryan upang makapag-usap sila ng maayos sa labas. Nang nakalabas na sila, saka pa lang ako lumapit sa pamilya ni Ryan na wala ng mga buhay. Halos hindi na maitsura ang mukha ni Ryla sa sobrang laki ng sugat na natamo sa mukha niya. Balire ng isang paa niya. Nang lingunin ko ang mga magulang ni Ryan, mas lalo akong nakaramdam ng awa na mapansing nakabukas pa rin ang mga mata ni Mrs. Jacobs na para bang may hinihintay siyang darating. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago hinawakan ng mga mata ni Mr. Jacobs. Pangako, aalagaan ko po ang anak ninyo. Hindi ko aayang bumagsak din siya kasi nawala ho kayong lahat sa kanya. Bulong ko at hinaplos-saplos ang mga mata niya. Sunod kong tinignan ang daddy ni Ryan, balire ng ibang parte ng katawan niya. Sabrina? Tawag ni William? Sa akin, kaya bumaling ako sa kanya. Nakapikit na ang mga mata niya. Sabi niya, kinunutan ko siya ng noo. Anong ibig mong sabihin? Naikapikit ang mga mata ni tita. Baka ikaw na lang hinihintay niyang dumating? Sagot ni William kaya napalingon ulit ako kay Mrs. Jacobs. Namilog ang mga mata ko na nakitang nakapikit na nga si Mrs. Jacobs. Nanindig ang mga balahibo ko nang biglang dumapo ang malamig na hangin sa katawan ko kahit nakasarado naman ang buong silid. Di ko mapigilang makaramdam ng takot habang pinagmamasdan ng ina ni Ryan. Hinawakan ko ang kamay niya at hinaplos ito. Hinding-hindi kami titigil hanggat hindi nakukuha ang hustisya sa pagkamatay ninyong lahat. Gagawin po namin ang lahat. Ako na po ang bahala sa anak ninyo. Bulong ko sa isipan ko. Bumukas muli ang pinto at nakita kong pumasok si Ryan. Bagsak ang balikat niya at biglang sinuntok ang dingding. Mabilis naman siyang nilapitan ni William. Hindi pa nila alam kung aksidente ba ang nangyari o sinadya ang pagkamatay ng pamilya ko. Matigas niyang sabi at muling sinuntok ang dingding. Hahanapin ko ang taong gumawa nito sa pamilya ko. Ako mismo maglilibing sa kanya ng buhay. Nagising ako nang maramdaman ang malamig na kamay na lumampi sa pisngi ko. Mabilis akong bumangon sa pagkakahiga sa couch ng bahay nila nang nakita si Ryan sa harapan ko. Sa kwarto ka matulog.
Ako muna magbabantay sa pamilya ko. Sabi niya sa binuhat si Ivara na mahimbing ding natutulog sa tabi ko. Sumunod ka sa akin? Pumasok siya sa kwarto namin ni Ivara kaya sumunod kaagad ako. Maingat niyang pinahiga ang bata sa kama at nilagyan ng kumot. Ako lang bahala sa bata, sabi ko at kumuha ng malinis na pamuna sa katawan ni Ivara. Feel at home, Sabrina. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ang mga katulong. Magpahinga ka rin kasi 2 araw ka na nagbabantay sa pamilya ko, sabi ni Ryan na siyang kinagulat ko. Okay, tipid kong sagot nang di siya tinitingnan. Napabuntong hininga ko na mapansing nakalabas na siya ng kwarto. Pagkatapos kong bihisan si Ivara, nagpa siya akong maligo muna bago matulog. Mabilis na ako naligo kasi baka biglang magising ang bata. Umiyak si Ivara kapag hindi niya ako nakikita sa tuwing nagigising siya. Nang natapos na nga akong maligo, nagbihis ako ng pambahay. Inayos kong kumot na Ivara bago nagpa siyang lumabas muna upang tingnan ang ibang bisitang kakarating lang. Pagkababa ko ng hagdan, dumapo ang mga mata ko sa pamilya kong nakaupo sa couch habang kinakausap si Ryan. Nangunot ang noo ko, nanghawakan ng kapatid ko si Ate Felicity ang hita ni Ryan at marahan itong hinaplos. Ngumiti ako na mapansing napalingon si Tita Felicia sa akin. Humakbang ako papalapit sa kanila at baka sa mukha niya ang biglaang pag-iba ng mood niya nang makita ako. Good evening, Tita. Magalang kong bati. Kukunin ko sanang kamay niya upang magmano, ngunit mabilis na itong iniwas. Tumayo si Tita Felicia at kumuha ng kape sa dining table. Napasinghap ako nang bumaling na lang kay Ryan. Naparunok ako nang bigla niya akong akbayan. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya gamit ang malambing niyang boses. Nang sulyapan ko si Ate Felicity, halos magkadikit ang mga kilay niya. Basa pa ang buhok ko. Itatanong ko sana sa'yo kung may blower ba kayo dito, pagdadahilan ko. Meron, pero nandun sa kwarto ko, sagot ni Ryan. Ryan, pwede mo ba akong samahan sa... Kung may kailangan ka, Felicity, sabihan mo lang ang mga katulong namin. Samahan ko muna si Sabrina sa taas upang kunin ng blower, putol ni Ryan sa sasabihin ng kapatid ko. Napaigtad ako nang hawakan niya ang bewang ko. Let's go upstairs, sabi. Let me dry your hair. Napapikit na lang ako habang pilit na pinoproseso ang mga ipinapakita ni Ryan sa akin. Naninibago ko sa mga kinikilos niya, lalo na't hindi alaman niya siya ganito makitungo sa akin. Binuhan niyang ilaw sa loob ng kwarto niya. Di ko na naman mapigilan ng sarili ko na mamangha sa sobrang laki ng silid niya. Malinis at sobrang neat tingnan ng silid niya. Natatakot tuloy ako na marumihan ang kwarto niya. Umupo siya sa ibabaw ng kama niya. Come here, mahinang sabi niya. Ramdam ko agad ang pagod sa boses ni Ryan. Nasaan ang blower? Tanong ko imbes na lumapit sa kanya. Halika muna, sabi niya. Ayos ka lang ba? Inawakan ko ang noo niya. Hindi ka naman nilalagnat. Naparunok ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. At hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa para sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng pinagdadaanan niya. Lalo na't sabay na nawala ang mga pamilya niya. Niyakap ko siya pabalik upang mababawasan ang bigat na dinadala niya. Don't leave me. You will stay here for the rest of your lives. Bulong niya na siyang kinagulat ko. Ryan, malabong sinasabi mo. Bakit magiging malabo kung magiging asawa kita pagkatapos ng libing ng pamilya ko? Kumalas siya ng yakap at hinawakan ang magkabilang balikat ko. You will marry me, right? Hindi agad ako nakasagot. Nanatili lang akong nakatitig sa mga mata niya. Oo, pakakasalan kita dahil yun ang napagkasundoan natin. I want you to be my wife, Sabrina. Huwag mong iisiping pakakasalan kita dahil yun ang napagkasundoan natin. Pakakasalan kita dahil gusto kita. Ikaw ang ina ng anak ko at ayokong mapunta ka sa iba. 1 buwan nang nakakalipas mula nang mamatay mga magulang ni Ryan. Paminsan-minsan ko lang siyang nakikita sa bahay kasi naging abala siya sa kumpanya nila. Gumagaling na rin si Daddy pero hanggang ngayon hindi ko siya nabisita o nakausap man lang. Pinagbabawalan ako ng pamilya niyang bisitahin si Daddy. Wala akong ibang nagawa kundi sundin ang sinabi nila. Nakatira ako sa bahay ni Ryan. Naninibago pa rin ako hanggang ngayon kasi hindi ako sanay na tumira sa ganitong bahay.
Nahiya ako makipag-usap o makihalubilo sa tuwing may bisitang pumupunta, mga kaibigan at kanilang mga pamilya. Ma'am Sabrina, tumawag po pala si Sir Ryan. Pinapasabi niyang susunduin daw niya kay mamaya pagkarating niya ng airport. Sabi ni Manang, Maya, habang naghuhugas siya ng mga pinggan at kumakain naman ako ng pananghalian. Sige po, tipid kong sagot at ipinagpatuloy ang pagkain. Hapon na makauwi si Ibarra galing sa paaralan. Kasi simula pa lang ng klase nila noong isang linggo, pero parang pagod na pagod siya sa pag-aaral. Nang magsimula ng dumilim ang paligid, nagpa siya ako maligo muna habang hinihintay si Ryan. May business trip siya sa France na isang linggo at ngayon siya uuwi. Di ko alam kung saan niya kami dadalhin. Paglabas ko ng banyo, naabutan ko si Ibarra na maimbing ng natutulog habang niyayakap ang human-sized na stuffed toy niya. Nagbihis ako ng simpleng dress. Mamaya ako na lang gigisingin si Ibarra pagdating ng daddy niya. Napalingon ako sa pinto nang marinig ang 3 beses na pagkatok. Tumakbo ako papalapit doon upang magbuksan ng tao sa labas ng silid. Namilog ang mga mata ko nang makita nakatayo sa gilid ng pinto si Ryan. Wala akong ibang nakikita sa mga mata niya kundi ang pagod. Aalis na ba tayo? Tanong ko. Sinulyapan ko si Ibarra. Gigisingin ko muna ang bata para naputo lang sasabihin ko na bigla niya akong yakapin. I miss you. Bulong niya kaya bigla akong naligas sa kinatatayuan. No, niyakap ko siya pabalik. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya pero gumaan ang pakiramdam ko nang marinig ang 3 salitang binigkas niya. Is it okay kung bukas na lang tayo lalabas? Tanong ni Ryan nang kumala siya sa yakap. Mabilis akong tumango. Mukhang pagod na pagod din siya at kailangan niya magpahinga. Pwede ba ako matulog dito? Napanunok ako ng laway sa tanong niya. Simula nang tumira kami sa bahay nila, magkaiba kami ng silid. Pumungay ang mga mata niya kaya napatango lang ako at pinapasok siya sa loob ng silid. Sinundan ko siya ng tingin nang humiga siya sa tabi ni Ibarra. Hinalikan niya ang noo nito at niyakap. Hindi ka pa ba matutulog? Pinasadahan niya ako ng tingin. Ngumisi siya at tinaasan ako ng kilay. Mukhang naghahanda ka sa pag-alis natin. I rolled my eyes. Yan lang ba ang pinunta mo rito upang asarin ako? I changed my mind. Medyo pagod din ako sa biyahe. Kung gusto mo talaga akong makadate ngayong gabi, bigyan mo muna ako ng 1 oras para matulog. Makadate? Asa ka namang gusto kitang makadate, no? Ikaw tong gustong lumabas, tapos, let's sleep, Sabrina. Kung di mo ako gustong makadate ngayong gabi, we can do it tomorrow. Napasinghap ako. Ang kapal-kapal talaga ng mukha niya. Imbes patulang na sinabi niya, kumuha lang ako ng damit sa closet upang makapagbihis. Paglabas ko ng banyo, mahimbing nang natutulog si Ryan sa tabi ng anak namin. Maingat akong humiga sa tabi ni Ibarra at ipinikit ang aking mga mata. Nang magising ako, nagulat ako na makitang nakayakap na si Ryan sa akin at wala na sa kama si Ibarra. Sinubukan mong alisin ang braso niya, ngunit basta lang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Nagkunwari akong natutulog nang marinig ang pagdaing niya. Napalingon ako at pinigil ang sariling magdilat ng mata nang halikan niya ang noo ko. Alam kong gising ka na, sabi. Bulong niya sa tenga ko. Napabalikwas kagad ako ng bangon at lumayo sa kanya. Nasaan si Ibarra? Bakit mo ako niyayakap? Tumingin ako sa wall clock. Namilog ang mga mata ko nang makitang mag-aalas 9 na ng umaga at kagigising ko lang. Pumasok na si Ibarra sa paaralan. Hindi kita ginising kasi yon ang gusto niya. Sagot niya at nag-Indian seat. Nagpapahinga lang ako kanina pero bigla mo akong niyakap. Nangunot ang noo ko. Bakit naman kita yayakapin? Huwag mo nga ako niloloko, Ryan. Ginawa mo pa talaga akong manloloko kasi ikaw ang naunang yumakap sa atin? Ngumisi siya sabay iling ng ulo niya. Ibang klase ka rin, no? Kunwari ka pa, namimiss mo rin ako eh. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Ang peaceful nga ng buhay ko nung umalis ka eh. Humakbang siya papalapit sa akin. Pinanlakihan ko siya ng mga mata nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. E di guguluhin kong buhay mo. Umisi siya at may kinuha sa bulsa niya. Biglang nanuyo ang lalamunan ko na makita ang maliit na box. Papakasalan mo ba ako o bibigyan natin ng kapatid si Ibarra? Hey Sabrina, I'm asking you. Usal ni Ryan na para bang naiinip. Will you marry me? Hindi mo na ako kailangan tanungin, Ryan.
May utang ako sa'yo at mababayaran ko lang yon kapag pinakasalan kita. Kinuha ko ang singsing at nilagay ito sa daliri ko saka pinakita sa kanya. Papakasalan kita kahit di ka pa mag-propose. Tumayo ka na dyan para ka namang... I'm serious, Sabrina. Tumayo siya at tinawakan ng magkabilang balikat ko. Seryoso rin naman ako ah. Gusto kitang pakasalan hindi dahil ikaw ang ina ni Evara at may utang ka pa sa akin. Papakasalan kita dahil gutom lang yan. Kumain na lang tayo ng almusal. Putol ko sa sasabihin niya at naunang lumabas ng silid. Pagkababa ko ng hagdanan, namilog ang mga mata ko nang isa-isang lumapit ang mga kasambahay sa akin at binigyan ako ng tagi-isang pulang rosas. Kahit nalilito, tinanggap ko pa rin yon. Sir Ryan, nakahanda na po ang lahat, sabi ni Manang Agnes. Napalingon ako kay Ryan. Nakatayo siya sa tabi ko. Nasa bulsa ang mga kamay niya at diretsong nakatingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin ng pagtaasan niya ako ng kilay. Let's eat, Sabrina. May pupuntahan tayo ngayong araw, sabi ni Ryan at umakbay siya sa akin. Panay ang tingin ni Ryan sa akin habang kumakain kami ng breakfast. Hindi tuloy ako makapag-focus sa kinakain ko. Inom lang ako ng inom ng tubig kahit di naman ako nauuhaw. Hindi ba masarap ang pagkain? Tanong ni Ryan. Napansin ko ang paglingon ng mga kasambahay sa akin. Masarap naman, medyo busog pa kasi ako, sagot ko. Pinanlakihan ko siya ng mga mata nang lagyan niya ng maraming kanin ng plato ko. Kumain ka ng marami. Iniwan lang kita na ilang linggo rito. Ang laki na ng pinayat mo. Sinalinan niya ng tubig ang baso ko. Nangungulila ka ba sa akin? Kaya hindi ka makakain ng maayos kasi palagi mo kong iniisip? Napahawak ako sa bibig ko. Muntik ko nang mailabas ang iniinom kong tubig. Pinunasan ko ang labi ko gamit ang malinis na napkin. Never naman akong tumaba. San ka kaya humugot ng lakas sa mga sinasabi mo? Hindi ako nangungulila sa'yo, no? Napalingon ako sa mga kasambahay nang marinig ang mahinang pagtawa nila. Umiti ako bago ibalik kay Ryan ang atensyon ko. Nangunot kaagad ang noo ko na makitang pumasok si Ryan sa silid namin. May dala siyang tuwalya. Bahay mo lang to pero hindi tong kwarto mo. Pagsusungit ko. Talaga ba? Naparanok ako nang bigla niya akong hilahin kaya napasubsob ako sa dibdib niya. Lumabas ka muna, maliligo pa ako? Naputo lang sasabihin ko nang nahuli ko siyang nakatingin sa labi ko. Sinubukan ko siyang itulak ngunit masyado siyang malakas. Sabay tayong maliligo? Bulong niya kaya mabilis na nagtayuan ang mga balahibo ko. Hindi ako nakikipagbiroan dito, Ryan. Kung gusto mong maligo, wag dito kasi gagamitin ko ang banyo. May sarili ka namang kwarto, bakit dito ka pa talaga maliligo? Hindi rin ako nakikipagbiroan sa'yo, Sabrina. Gusto kitang makasabay maligo. Total, fiancé na kita at kakasal na rin naman tayo. Proud niyang sabi. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang bigla niyang siilin ng halik ang labi ko. Pinaglalaroan niya ang labi ko na para bang pinapahiwatig niya na kailangan kong sabayan bawat galaw ng labi niya. Napadaing ako nang kagatin niya ang pang-ibabang labi ko. Hinawakan niya ang batok ko habang hinahalikan ako sa leeg. Nagkaroon ka ba ng boyfriend habang nasa ibang bansa ka? Tanong ni Ryan. Nangunot ang noo ko sa tanong niya. Wala, never ako nagka-boyfriend. Damn it! Sigaw ko nang bigla niyang hilahin ang suot kong damit kaya napunit. Good, he smirked. Napahagat labi nang simulan niyang halikan ang dibdib ko habang pinipisil iyon. Ryan? Sambit ko. Kailan ka huling nakipag-siping? Tanong niya. 5 years ago. Nahihiyang saad ko. Siya lang naman ang lalaking nakasama ko sa kama. Namilog ang mga mata ko nang bigla niya ako na buhatin. Muli niya akong hinalikan habang naglalakad patungo sa bathroom. Di ko na napigilan ang sarili kong sabayan ang bawat halik niya. Habang tumatagal, mas lalo nagiging mapusok ang bawat paghalik niya sa akin. Nahihirapan ako na habulin ang paggalaw ng labi niya. Para siyang nauuhaw sa halik. Hinubad niya ang damit niya at tinapon to kahit saan. Panahiga niya ako sa bathtub na walang lamang tubig at muli, pinaulanan ng halik. Gusto ko siyang pagmurahin nang marahas niyang hubarin ang suot kong pajama. Sinira niya na nga ang damit ko, pati ba naman pajama ko? Parang mapupunit na ang labi ko sa paghalik niya. Kahit papalo nakakasabay na ako sa bawat galaw ng labi niya. Inawakan ko na mahigpit ang batok niya. Sinubukan suklian ang halik na binigay niya sa akin. Bumaba ulit ang halik niya sa leeg ko. Kinagat-kagat ang aking collarbone.
Mabilis kumalat ang balitang engaged na kaming dalawa ni Ryan. Hindi na bago sa akin ang mga nababasang negatibo tungkol sa akin kasi mayaman at kilalang tao ang napapangasawa ko. Ako rin ang sinisisi sa biglaang paghihiwalay ni na Felicity at Ryan. Where's the ring? Nakakunot ang noon ni Ryan at tiningnan ang daliri ko. Bakit hindi mo suot ang singsing? Huwag mo yung hahayaang alisin sa daliri mo, utos niya. May meeting ka ngayon, di ba? Mas uunahin mo pa ang singsing na yon kaysa sa... Yes, Sabrina. Kaya kunin mo na sa loob ng bahay ang singsing na binigay ko sa'yo? Fine. Padabog akong naglakad papasok sa loob ng bahay upang kunin sa kwarto ang engagement ring. Pupunta kami ngayon sa kumpanya nila at expected na rin na naming maraming media ang nag-aabang sa pagdating namin. Pinakita ko sa kanya ang kamay ko bago pumasok sa loob ng kotse. Sumunod naman siya kaagad. Napalingon ako sa kanya na pinagsalikop niya ang aming mga kamay. After what happened to us, susungitan mo ko? Pilyong tanong na siyang dahilan sa pantindig ng mga balahibo ko. Napanunok ako nang maalala ang mga nangyari sa amin. Napakagat-tabi ako, tumingin sa labas ng bintana. Namilog ang mga mata ko nang maramdaman ko ang kamay niya sa hita ko. Hinaplos-saplos niya ito. Inalis ko ang kamay niya nang mapansing magiging malikot na ito. Manyak, asik ko. Wala akong pakialam kung narinig man ng driver ang sinabi ko.